Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Gods of Padre Faura. Yan po ang taguri sa Supreme Court. Kung ano ang gusto nila, kung ano ang sinabi nila, kung ano ang hatol nila, mali man o tama, dapat natin tanggapin, dapat natin igalang. Dapat po ba yun? Well, sa isang banda, oo. Kailangan po natin igalang, kailangan natin tanggapin dahil sila na nga ang Korte Suprema, ang pinakamataas pagdating sa batas. Pero, paano kung mali na ang kanilang desisyon? Paano kung mali na ang kanilang hatol? Paano kung hayag-hayagan na at kitang-kita na at halatang-halata na mali ang kanilang mga desisyon? Dapat pa rin ba natin igalang? Dapat pa rin ba natin tanggapin? Usap-usapan po kasi ngayon yan, yung Supreme Court na yan, sa inilabas nilang hatol na in finality, unconstitutional itong Articles of Impeachment ng House of Representatives. Okay lang yun kasi hindi naman nila inabsuelto si Sara Duterte. Siya po ay meron pa rin pananagutan. Hindi po siya nilinis, okay? Doon sa mga nagpe-fiesta ng mga DDS, gising-gising, hindi pa po na-absuelto si Sara Duterte. Hindi naman po sinabi ng Supreme Court na wala siyang kasalanan. Pero, yung ginawa ng Supreme Court ay hayagang paghaharang para ipaliwanag ni Sara Duterte yung mga inaakusa sa kanya. At diyan po ako medyo naguguluhan. Nagtataka kung paano natatanggap ng ating mga opisyal tulad sa legislative, ng mga senador, ng mga congressman, at ng taong bayan itong naging desisyon ng Supreme Court. May babasahin po akong article sa inyo. Maganda to kaya bear with me. Mahaba-haba pero mas maiintindihan natin kung ano ba yung impeachment process na yan at kung ano ang ginawa ng Supreme Court. Sabi po rito sa page ng Tindig Pilipino, ang hatol na lumampas sa hangganan, hindi ito simpleng desisyon ng korte. Hindi rin ito ordinaryong clarification. What the Supreme Court committed was not mere interpretation. It was constitutional overreach. Hindi lang nila ipinaliwanag ang saligang batas. Binago nila ang mechanics of accountability. By confirming the unconstitutionality of the articles of impeachment against Sara Duterte, the court did not simply strike down a filing. It redefined the entire impeachment pipeline, turning what was once a political accountability process into a high-wire legal act where one procedural slip detonates the whole year. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives and affirmed its July 25, 2025 decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. Immediately executory. No further pleadings allowed. Sa puntong yun, hindi lang isang kaso ang tinapos. Binago ang paraan kung paano pwedeng mag-impeach sa hinaharap. Yang impeachment, hindi yan gawa ng Korte Suprema. Ang impeachment ay hindi nilikha bilang judicial process. Sa 1987 Constitution, malinaw ang disenyo. Ang House of Representatives ang mag-aakusa. Ang Senado ang maglilitis. Ang Korte Suprema ay tagabantay lang, hindi taga-direkta at taga-desisyon. Bakit? Dahil ang impeachment ay political accountability, hindi technical na kaso. Hindi ito para sa mga abogado lang. Ito ay para sa taong bayan. So, meron pong dalawang paraan ng impeachment na sadyang magkaiba. Sadyang gumawa ang saligang batas ng dalawang magkaibang paraan para simulan ang impeachment. Ang unang paraan, mabagal at deliberative. Ito ang normal route.
May maghahain ng reklamo. Dadaan sa Committee on Justice. May hearings, may pagsusuri, may boto. Ito ang maingat. Ito ang mabagal, ito ang safe. Yung ikalawang paraan, yung diretso at mabilis. Ito ang Article 11, Section 3.4. Kapag isang katlo or one-third ng lahat ng miyembro ng House ang pumirma sa verified impeachment complaint, agad na nagsisimula ang impeachment. Walang committee, walang delay, walang screening. Bakit ganito? Dahil kapag umabot na sa one-third ang suporta, may malinaw ng political consensus. Hindi na kailangan ng gatekeeper. Ito ang constitutional fast lane. Here is the rapture. Noong 2000, ang impeachment ni Estrada ay same-day endorsement at same-day transmittal. Walang House hearing, walang pagkakataon na personal siyang magdepensa bago ipadala sa Senado. And yet, it was accepted as constitutional. Ngayon, the court says the same speed is a due process violation. Hindi binago ang konstitusyon, binago ang pamantayan. So ano ang ginawa ng korte? Pinabagal ang dapat mabilis. Dito pumasok ang problema. Sinabi ng Korte Suprema, oo, may power ang House na gumawa ng sarili nilang rules on impeachment. Pero binasa ng Korte ang rules ng House sa paraang kahit ang ikalawang paraan o yung one-third rule ay kailangan pa ding dumaan sa Committee on Justice kahit para lang daw sa verification, confirmation o consolidation. Sa madaling salita, may one-third ka na. Sumunod ka sa konstitusyon. Pero hihinto ka muna. Dadaan ka pa rin sa committee. Hindi ka agad makakarating sa Senado. Ito ang bagong pre-trial requirement na hindi naman nakasulat sa konstitusyon. Para mas malinaw, bago ang desisyong ito, kapag one-third ang pumirma, diretso sa Senado. Sa Senado ang trial. Sa Senado ang due process. Ngayon, ayon sa Korte Suprema, kahit na may one-third ka na, pwede ka pa rin ipakomiti, pwedeng maantala, pwedeng mabaon, pwedeng mamatay sa proseso. Hindi ito simpleng administrative step. Ito ay bagong checkpoint na inilagay ng Korte Suprema. At take note, hindi ito nakasaad sa konstitusyon. Hindi ito proteksyon ng karapatan ng taong bayan. Ito ay pagbabago ng disenyo para sa makapangyarihan. Sinasabi ng korte na ito raw ay para sa due process. Pero ang due process ay para sa paglilitis sa Senado. Hindi para pigilan ang paglilitis na mangyari. Ang ginawa dito, ginawang hadlang ang proseso, ginawang sandata ang due process, ginawang pribileyo ang accountability. Hindi pinalakas ang impeachment, pinahina ito. So ano ang epekto? Mas mahirap na ngayon ang impeachment. Pagkatapos ng desisyong ito, malinaw ang mensahe. Kahit buo na ang political will ng Kamara, kahit malinaw na ang consensus, kahit pasok sa konstitusyon, pwedeng pigilan ng proseso. At kapag ganyan ang sistema, ang impeachment ay hindi na remedy. Isa na lang itong karapatan na sa papel lamang. Patay sa realidad. Ang 1987 Constitution ay isinulat matapos ang diktadura. Takot ito sa sobrang kapangyarihan. Takot ito sa delay. Takot ito sa procedural gains. Kaya nilikha ang mabilis na impeachment route. Sa desisyong ito, ang takot ng konstitusyon ay binaliwala. At ang kinatakutan nito ay muling ibinalik. Para kanino? Hindi para protektahan ang taong bayan, kundi para sa makapangyarihan.
So, sino ang totoong talo? Ang taong bayan. Hindi lang ito laban ng Korte Suprema at Kongreso. Hindi rin lang ito tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa kung may silbi pa ba ang impeachment kapag ang makapangyarihan ang inaakusahan ng pang-aabuso. Kapag ang accountability ay pwedeng patayin sa proseso, ang demokrasya ay hindi namamatay ng biglaan. Unti-unti itong pinapatahimik. Sana naman may napulot tayong aral dito sa sinulat ng Tindig Pilipino. Tama yan eh. Paano yan kung alam natin na mali na yung desisyon ng Supreme Court? Tatanggapin pa rin ba natin? Eh hayag-hayaga naman ang ginagago tayo? Akala siguro nila tayo ay mga mangmang at sila ang mga Diyos dahil sila nga ang Supreme Court, ang kataas-taasang korte ng Pilipinas. So sa ating mga abang Pilipino, sa ating mga ordinaryong mamamayan, wala silang pakialam sa sasabihin natin. Para sa kanila, kung ano ang kanilang desisyon, kung ano ang kanilang hatol, baguhin man nila ang konstitusyon na aayon sa gusto nila, dapat nating tanggapin yun. No ifs, no buts. Pero ano ba ang masasabi ng isang taga-House of Representatives? Galing po ito kay Chairman, House Committee on Good Government and Public Accountability, Representative Joel Chua. Sabi niya, sa akin pong pananaw, dahil nga po dito sa bagong desisyon ng Supreme Court, maaari siguro baguhin o rebisahin yung House Rules. Pagka ganun ang nangyari, parang yung Korte Suprema na ang nagtalaga ng mga alituntunin at hindi na talaga yung House of Representatives. O di ba? Nasa House of Representatives ang sole power sa mga impeachment process. Bakit nangialam ang Supreme Court? Tapos aasa ang Supreme Court na basta na lang natin tatanggapin yung desisyon nila kahit alam nating mali na? Sabi naman ni Senator Ping Lacson, agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective, we must accept and respect the SC ruling on the unconstitutionality of VP Sara Duterte's impeachment case. They are not called the gods of Padre Faura for nothing. Ngayon, kung seryoso si Ping Lacson sa sinabi niyang ito, dito ako hindi mag-a-agree sa kanya. Na sinabi niya, agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective, kailangan tanggapin at irespeto ang SC ruling. Hindi naman daw sila tatawagin gods of Padre Faura for nothing. Ayun na nga, Senator Ping. Ikaw na rin nagsabi, agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective, pero bakit kailangan nating tanggapin? Kung alam naman nating lahat na hindi na patas, na defective na ang desisyon ng Supreme Court, tatanggapin pa rin ba natin dahil sila ang gods of Padre Faura? Ituturing ba natin talagang Diyos ang mga taga-Supreme Court ng buhay natin na kahit na alam na natin na mali na ang kanilang naging desisyon? Sabi naman ni Senate President Tito Soto, alam nyo, itong tao nito kahit na binabatikos ng gusto, minamaliit, porque siya ay galing lang sa Itbulaga. Pero, believe po ako rito kay Tito Soto. Well, hindi naman siya magiging Senate President for nothing. Sabi naman niya, kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, dapat galawin na namin. Kami ang empowered to do so. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang
opinion, otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon na. Eh, kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Baka madamay na yung economy pagka ganyan. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang punto ko. O hindi ba? Tama si Senate President Tito Soto. Panahon na siguro para palitan ang konstitusyon. Dahil konstitusyon na nga yan eh. E binabaliwala pa ng Supreme Court. Basta-basta na lang sila nagpapalit, nagbabago ng batas. Sa isang pitik, babaguhin nila, idadagdag, papalitan kung ano ang gusto nila. Dahil sila ang Diyos ng Padre Faura. Pero ano ba yung sinasabi ni Tito Sen na konkon? Ayon po dito, ito ay isang pagpupulong ng mga delegado mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang amyendahan o palitan ang konstitusyon ng Pilipinas. So, hindi ba nararapat lang na palitan na natin ang ating konstitusyon? Yung konstitusyon na kahit na ang Supreme Court ay hindi pwedeng basta na lang baguhin ayon sa kanilang panlasa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Panahon na nga ba para magpalit tayo ng konstitusyon? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.